Partly cloudy to some mostly cloudy ang iiral sa iba't ibang bahagi ng Luzon at ilang parte ng Visayas. Pero generally, moderate to fairly weather ang panahon. Easterlies, magdudulot ng kalat-kalat na pag-ulan sa iba't ibang bahagi sa silangan ng bansa. Convergence sa binabantayan na nanatiling disorganized kahit ang kanyang strike probability forecast ay nasa 40 to 50%. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, September 29, 2025. Ang oras nating boss may umaga, alas 10:09 na ng umaga. So hanggang bukas ng Martes na lamang ang ating month of September. So papasok na po yung month of October, pero matatapos po ang buwan ng September na mananatiling katamtaman ang lagay ng panahon natin at partly to mostly cloudy at may mga inaasahan po tayong mga pag-ulan lalo na dito sa silangang bahagi nga po ng bansa dahil sa pag-iral po ng easterlies. At dahil wala po tayong pag-iral ng habagat ngayon, dahil sumasabay muna dito kay dating bagyong Opong yung daloy ng southwest monsoon, ay wala muna tayong nararanasan na habagat dito sa mula sa timog kanluran ng bansa. At sa kanluran ng bansa ay magiging kalmado lamang ang daloy ng hangin na magbubunsod dyan ng salubungan sa easterlies sa silangan na magre-resulta ng mga kalat-kalat at scattered rain showers sa maghapon. So magkakaroon lamang ng mga scattered at isolated gaya na lamang ngayon na nagkakaroon ngayon ng mga kalat-kalat na mga mahina at katamtamang pag-ulan ang ilang bahagi ng bandang Quezon Province, sa Polillo Island ilang bahagi ng Quezon Province, kabilang na ang Bicol region. So kung titingnan natin ng mas detalye gamit ang Doppler radar, yan, hindi na ito courtesy kay Pag-asa dahil hindi na kay Pag-asa galing yung data. Direct sa atin ito ng foreign entity, pero ang data na kinukuha ng foreign entity galing yan kay Pag-asa. So makikita natin ay iba po yung output natin compared kay Pag-asa. Naka-broad estimate range kasi nga po hindi naman pulido yung Doppler radar ni Pag-asa. At makikita natin dito sa Doppler radar imagery ang mga malawakan na mga mahihina at kalat-kalat na mga pag-ulan na umiiral ngayon sa parte nga po ng Bicol region, ilang bahagi ng Quezon Province, Polillo Islands at ilang parte dito sa may bandang pa Central Luzon. Probably mga light to moderate rain showers lamang yan, so walang masyadong problema. May mga ilang light to moderate to some heavy rain naman ang umiiral dito sa bahagi ng bandang Quezon, sa may bandang General Nakar hanggang Mauban at dito sa may bandang Laguna. Medyo inuulan-ulan ngayon sila dyan sa may bandang Laguna. Sa may bandang Bicol region naman, ang bandang Dayat, Camarines Norte ay nakakaranas din sila ng mga mahihinat katamtaman at ilang mga minsanang heavy rain ang umiiral ngayon. Kaya magdala po ng payong at mag-ingat na lamang kung nakakaranas kayo ng heavy rain showers dyan sa may bandang Bicol region at Quezon Province. Ay ingat na lamang kung sakaling mag-flash floods. Bagamat hindi naman tatagal ito ng mga mahigit isang oras ang busang ulan, medyo dadaloy lamang yung water vapor dito dahil nga po sa umiiral na easterlies. At sa lalabi naman sa so far wala namang masyadong mataas na water vapor maliban na lamang dito sa silangan ng Northern Luzon at dito sa may bandang Bicol region. So magdala na lamang po ng payong. So expected magiging gloomy po dito sa Metro Manila, overcast. Kaya may mga forecast po tayo na magkakaroon tayo ng mga localized thunderstorms pagsapit po yan ng hapon. So maliwanag yan mga folks. At mula nga kanina lamang nagkaroon nga po ng pagkulog at pagkidlat dyan sa may bandang Laguna at bandang Quezon Province. Ingat na lamang po. Ayan, meron tayong nadedetect na 23 lightning strikes dito nga po sa may bandang Quezon Province nga po. Pagitan malapit sa Laguna kasama na hanggang General Nakal. So may mga pagkulog at pagkidlat din ang umiiral dyan sa may bandang malapit sa may bandang Balera Aurora at Polillo Island. So ingat na lamang sa mga pagkulog at pagkidlat. Ayon sa data feed ni Pag-asa, nakatas ang thunderstorm sa may Visayas kasama na ang Cebu, Bohol, Siquijor, Negros Oriental, Occidental, Leyte. So halos buong Visayas nakataas daw ang forecast ng mga localized thunderstorm. Sa NCR naman magtatagal yan, within 12 hours yung forecast.
So probably mga hapon po makakaranas tayo ng mga biglaang buhos po ng ulan. So mag-iingat na lamang po at mga pagkulog at pagkidlat. Sa Southern Luzon naman, mostly Bicol region nga po, well, umiiral na nga po dyan, kaya expected po ang mga pagkulog at pagkidlat din. So medyo may mga aasahan tayong mga localized thunderstorms po. Normally yan kapag nag-iiral na naman yung ating easterly po. Tapos sa bandang kaluran medyo malamig-lamig. So pag nagsasalubungan yan, typically nagkakaroon tayo ng mga localized thunderstorms. Bigla ang mga isolated showers, ganun, mga associated na mga occasional rain showers po sa maghapon. So base sa ating forecasting storm prediction nga po, naka-partially cloudy po tayo at may 100% chance ng pag-ulan ngayong Monday hanggang bukas ng Tuesday nasa 90% at Wednesday ay 80% po. So malinaw yan mga folks at importante po ang payong bukod sa matinding sikat ng araw ay mga di inaasahang isolated rain showers ang iiral sa atin. So sa current conditions natin, overcast, gloomy, humid. So hot, humid tayo at partly cloudy ang umiiral dito sa amin sa Metro Manila, sa Caloocan. Makikita na medyo overcast at mostly cloudy ang umiiral sa amin sa Caloocan ngayon. Kaya hindi masyado tirik ang araw sa amin sa kasalukuyang nagre-report tayo. Sa atin namang lowest temperature na natala na weather station kaninang 5:45 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.9 degrees Celsius. Pero kahapon, highest na sa amin ang 32.6 degrees Celsius. Naitala ito kahapon ng hapon na at 3:39 PM, meaning mataas ang aming naging heat index, 45.3 degrees Celsius po ang grabing init pandaman namin kahapon. Kaya malagkit-lagkit na alinsangan ang nararamdaman na naman natin kahapon, di ba? Despite na nagkakaroon tayo ng mga partly cloudy o gloomy na panahon dito sa Metro Manila. So silipin po natin ang heat index forecast ngayong araw sa mga selected areas. Mula sa amin sa Caloocan, base of 9:41 AM ay nasa 37.9 degrees Celsius na agad, na extreme caution kaagad kami dito sa Caloocan. Pero sa forecast, 41 degrees Celsius daw ang aasahan namin na heat index ngayong umaga. Pero pinakamataas aabutin sa amin, 42 degrees Celsius ngayong 11 o'clock, which is mukhang magiging gloomy kami sa maghapon sa Caloocan base na lamang dito sa ating heat index forecast. Sa iba't ibang bahagi naman ng bansa, selected po ito sa gusto nyo malaman yung mga specific area ninyo, puntahan nyo po ang aking webpage, iselect nyo na lamang yung mga ilang areas dito sa iba't ibang bahagi ng bansa para makita po ang gusto ninyong heat index forecast ngayong araw. Kasi kung isa-isahin natin yan, mauubos po yung oras natin kung lahat na lang ng areas ay i-broadcast natin. So sa mga hindi ko nababanggit ay pakitingnan na lamang po ninyo, pakisuyo na lamang po, at ang ating bibigyan na lamang yung mga most specific areas mula North, extreme Northern Luzon hanggang Mindanao po. Example na lamang ang Lawag, Ilocos Norte, ang magiging heat index forecast sa inyo ngayon dyan ay 34 degrees Celsius, so mukhang gloomy kayo dyan, maulap na panahon, kaya mukhang mababa ang inyong heat index. So wala tayong problema. Sa bandang Tugigaraw naman, click natin sa Tugigaraw, Cagayan Valley pa rin ito, ay nasa 37 degrees Celsius po ang inyong heat index. So mukhang mababa ang inyong heat index ngayong araw sa inyo dyan. So mukhang nagkakaroon kayo ng maulap na himpapawirin dyan at probably may mga aasahang kalat-kalat na pag-ulan. Sa may bandang Santiago, Isabela naman ay medyo mataas, 37 degrees Celsius, at papalo ito hanggang 41 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon. So mukhang mababa ang inyong heat index kung titingnan po natin. Hindi siya umaabot ng 43 to 44 degrees Celsius. So baka magiging maulap sa inyo siguro dyan, medyo cloudy, at may mga aasahan siguro maulan. At sa bandang Pangasinan naman, 41 degrees Celsius po kayo dyan, at pinakamataas sa inyo mamaya at 43 degrees Celsius ngayong darating na 11 o'clock hanggang alas 12 ng tanghali, papalo ng 43 degrees Celsius. So kayo dyan sa may bandang Pangasinan, mukhang kayo ay magiging mas maalinsangan at matindi ang heat index. Sa Central Luzon, sa Tarlac, ang inyong heat index ngayon ay 40 degrees Celsius, pinakamataas na 41 degrees Celsius ngayong 11 hanggang 12 ng tanghali. So medyo overcast din siguro kayo dyan, kaya medyo mababa ng konti ang inyong heat index. Hindi ganun katindi ang alinsangan. At sa may bandang Batangas naman, kayo sa Batangas ang mukhang mas maalinsangan, 42 degrees Celsius po, at papalo pa ito hanggang 43 degrees Celsius mamayang 11 o'clock ng umaga. So wag mo masyadong magbilad at uminom ng maraming tubig dahil mukhang tirik na tirik ang araw sa inyo dyan na may kasabay na mataas na alinsangan.
Sa bahagi naman ng San Jose Occidental Mindoro, yan, medyo moderate ang inyong heat index, 38 degrees Celsius lamang, which is pinakamataas na sa inyo yan ngayong maghapon. Mukhang mababa ang inyong heat index, ibig sabihin mukhang nakakaranas kayo ng maulap na yung papawarin at mga di inaasahang isolated rain shower siguro. Kaya mababa lang ang heat index forecast sa inyo. Sa Puerto Princesa, 41 degrees Celsius po ang pinakamataas na sa inyo sa maghapon. So mukhang medyo maalinsangan din kayo dyan at hot humid na panahon. Kaya huwag masyadong magbibilad, magdala ng payong just in case. Pero mataas ang forecast sa inyo na uulanin daw. Kaya importante ang payong. Sa bandang Cebu naman ay medyo may kataasan ng konti pero hindi papalo sa mahigit 40 degrees Celsius. 35 degrees Celsius po ang inyong heat index ngayong umaga. Pero sa maghapon hanggang 36 degrees Celsius lamang ang magiging pinakamataas na heat index ninyo sa maghapon. Yan, starting yan mamayang 11 all the way hanggang maghapon na yan, hanggang alas 4 na yan ng hapon. Mananatiling 36 degrees Celsius lang. So, mukhang medyo overcast kayo din sa panahon na maghapon ngayong araw. Sa amin na naman, sa City of Davao, well, mukhang inuulan kayo dyan dahil mababa ang inyong heat index. So, wala tayong komento. Very caution lamang tayo. At sa Zamboanga Peninsula naman, sa inyo ay mukhang gloomy rin at mukhang mababa rin ang heat index. So, probably baka inuulan po kayo dyan at masyadong makulimlim ang inyong paligid at mababa ang inyong init pandama. So, ibig sabihin lamang, mula bandang Luzon lamang hanggang bandang Cebu, ang medyo mataas-taas ang heat index konti. Ang matindi lamang na mataas ang heat index sa lahat ay ang bandang Central Luzon at bandang Pangasinan. So, kayo dyan ay medyo mataas ang inyong alinsangan kahit papano. Dahil kung titingnan natin sa pinaka heat index monitoring natin mula sa automatic weather stations, ng data feed ni Pag-asa, nangunguna ang Ilocos Norte sa may pinakamataas. Pero dito may problema kasi yan eh. So, medyo may problema yung bandang Batak. Ang lumalabas na pinakamataas ay bandang Leyte, 44 degrees Celsius, na may pinakamataas na heat index. Sa current temperature naman, ang bandang Lawag, Ilocos Norte naman, maabot sa 34.7 degrees o halos 35 degrees Celsius. So, highest heat index, ang bandang Batak. Ewan ko kung gumagana pa ba to. Then nasa 50 degrees, masyadong mataas ang heat index. So, considering may problema po yung kanilang automatic weather station. So, ang bandang Bilyaba, Leyte ang may pinakamataas. At pumapangalawa po ang San Jacinto dyan sa may bandang Masbate, ang may pinakamataas na 43 degrees Celsius. So, medyo mataas na po yung alinsangan. Ibig sabihin mukhang umaaraw na po sa kanila dyan at medyo fairly weather at moderate po. So, maliwanag naman po yan. Sa highest air temperature kasi, ang bandang Lawag nangunguna sa may 34.7 degrees o halos 35 degrees Celsius. So, mukhang moderate at maalinsangan na rin sa may bandang Ilocos Norte, dyan sa may bandang Kaluran. Kaya pala mababa ang heat index sa kanila. So, yun po yung pinaka-basics natin so far. Pero kung tatabi naman natin sa PX Extremes and past 24 hours, nangunguna ang Tugigaraw sa may pinakamataas na high heat temperature, air temperature, na nasa 34.7 degrees Celsius nga po. Sa lowest temperature sa Baguio ay 18 degrees Celsius, bahagyang tumaas sa kanila ng konti, yung lowest nila. At sa Inulan naman ng Gian, nakataas sila ng Gian Eastern Samar, nakataas sila ng 29 mm na total rainfall. So, konti-konti na lamang yung buhos ng ulan. Sa amin sa Caloocan kahapon, inulan kami ng 2.7 mm lamang na total rainfall. So, isolated na lumalabas yan. At makikita natin ay medyo mataas na rin o mataas ang ating outside humidity na nasa 85% po. At tumaas ito ng 1% since last hour. Mataas din ang ating atmospheric pressure, 1011 hectopascals, and steady ito since last hour. By the way, meron na naman tayong M3.6 na X-ray flux. So, double check natin kung nagpo-propagate na naman yung ating weather status natin. As of 10:13 AM ito ngayong araw ay nakataas sa 10 cm radio burst. May tagal ito na 6 minutes at mataas sa 260 solar flux units. So mataas maabot ng pinaka-latest Panticon noon flux ay 171 solar flux units, solar flux units. So, nasa 10 cm radio burst po tayo. Ano pang ibig sabihin yan? Pag mataas po masyado ang Penticon noon, ibig sabihin po yan, yung yung magnetosphere o yung impact sa ating magnetosphere ay makikita natin na mataas po ang fluctuation. So, yung flux
ay umaabot ng R1 to R2 yan, probably, So, pumalo yan sa 3.29. So, yan po. So, nagkaroon tayo ng mataas na solar flare at nag-arrive yan sa Earth at makita natin na malakas ang impact sa ating magnetosphere. So, malakas yung solar wind, sumasabay din yung malakas na impact, kaya tumataas din yung ating magnetosphere, yung impact niya sa magnetosphere. So, ang effectivity nito ay napakataas na total electron content sa mid-Pacific, probably 100%, ibig sabihin grabe ang magiging ionospheric range error nila dyan. Magkakaroon ng malaking trouble sa kanilang radio transmission. Sa atin sa Pilipinas, at least mga moderate, medium to high, lalo na sa may bandang Mindanao. So medyo magkakaroon tayo ng problema sa ating internet pa rin dahil kahapon tuloy-tuloy ang nagloloko yung internet namin kahapon. Makikita rin na mataas na auroral activity. So epekto po ng solar flare, sumasabay din ang epekto sa geomagnetic field. So makikita nito yung release ng plasma density. Makikita niyo medyo manipis lang pero malakas po yung solar flare impact. Kaya kung titingnan natin dito 58% yung probability at yung kanyang auroral latitude ay mataas. Hindi ganun karamdam dahil yung ating KP index nasa hanggang 4 active tayo, 4 KP index. So, binanggit na natin ng isang araw pa na within 2 to 3 days, maglalaro sa unsettled to active ang ating geomagnetic field. So, meron tayong significant noise sa ating GPS. Yan, lalo na yung mga radio frequencies, magkakaroon ng mga significant radio noise. So, expected po na magkakaroon ng problema sa mga internet natin, pati yung mga satellite communication. So, magkakaroon ng problema sa ating weather forecasting, satellite na GOS satellites lalo na. So, wala tayong magagawa dahil nature yan ng ating haring araw. Makikita naman natin na medyo may mga sunspots at may mga coronal hole din na nakikitaan sa haring araw. Ayun, So may mga coronal hole po at kasabay din na malakas na photon flux. Kaya makikita natin dito sa STO magnetogram, malakas po yung bandang coordinates of 5 o'clock. So mas aggressive ngayon yung burst, although maliliit yung sunspot ng AR4230 at 4226. At may mga another sunspot na tayo dito sa may bandang west side. Yung tatlo na AR4233, 4232 po. Although hindi pa direktang nakatutok sa Earth yan, pero nararamdaman na natin yung solar flare at makikita natin dito sa pinaka-LASCO satellite ay nagbe-burst pa rin siya. Nakabaligtad kasi yung lens niyan, kaya kung titingnan niyo dito sa Earth, akala niyo baligtad, pero hindi po. Kasi yan. Parang naka-reverse po yung lens. Akalain niyo baligtad, pero hindi po. So, yun po yung pinaka-sunburst at makikita natin yung EIT, malakas po yung sunburst ng solar flare. Buti na lamang hindi 100% direkta sa Earth, kaya nagpropagate tayo ng X-ray flux kaninang 9:45 AM, M3.6 po ito, at nagtagal po ito ng hanggang 9:47 AM ng 1.7. Then humina po ito ng tuluyan. So pumalo ito sa mahigit R1 na solar flare. Ay tumaas po yung ito pala, alisin natin yan. So mataas po yung kanyang X-ray flux at tumaas nga po yung kanyang 10 cm radio burst. Umabot nga po ng mahigit 260 solar flux units po. Yan po. So alam na po natin mangyayari po, magkakaroon ng discoordinate sa ating mga satellites. Mas apektado po lalo na yung mga solar panel. Wala naman tayong photon flux arrival. So yung solar flare lamang natin mula sa pinaka X-ray flux ang nag-a-arrive. Kaya mapapansin natin na natiling quiet pero expected na mag-unsettle yan to active ngayong araw ang geomagnetic activity natin. So maliwanag po yan mga folks. Expected ang medyo intermittent internet noises. Sa ating almanak naman, sumikat ang haring araw kaninang 5:45 AM at nasang lulubog po ito mamayang 5:47 PM. At ang ating moonrise and moonset na 41% illuminated na po, almost magpa-first quarter na. Waxing crescent po ito, so magmo-moonrise pa lamang po siya. Dahil magmo-moonrise pa po ito ngayong 11:44 AM pa at lulubog po ito mamayang 11:02 PM pa po bago maghating gabi. Sa ating local weather outlook para ngayong Lunes at Martes,
nasa partly cloudy tayo maghapon. Umiiral po kasing easterly, so automatic yan. At asahan ng mga localized thunderstorms lalo na sa hapon. Ganon din bukas ay magiging partly cloudy tayo at expected ang mga localized thunderstorms sa hapon po dahil sa pag-iral po ng easterlies at sumasalubong sa malamig na hangin sa bandang kaluran. High sa lowest na pressure expected maglalaro 31 to 32 degrees Celsius and lowest na pressure expected 25 to 26 degrees Celsius. Ganito rin ba mararanasan natin sa loob ng isang linggo ba o bago matapos ng September? Yes po, hanggang bukas po yan. Patuloy nga po tayo hanggang Miyerkules nga po, tuloy-tuloy magiging maulan tayo. And then pagpasok nga po ng unang araw ng October 1, Wednesday, magiging partly cloudy pa rin tayo all the way hanggang weekend po. So very gloomy tayo at makakaranas ng mga partially cloudy at mga associated isolated rain showers po o occasional rain showers lalo na sa hapon po, sa gabi o madaling araw. Bunsod yan ang epekto po ng easterly. So malinaw yan mga folks. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po halos konti lamang ang hindi gaano kakapalan ang mga kaulapan ngayon sa bansa. Maliban lamang dito sa bahagi nga po ng bandang Central Luzon, kabilang na ang bandang Bulacan, Pampanga. Yan, hanggang dito sa may bandang Bulacan, nakakaranas kayo ngayon dyan ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog ngayon. So maaaring mag-propagate sa Metro Manila yan na manggagaling po ng bandang Laguna o Rizal hanggang dito na yan sa may bandang Polillo Islands o Infanta Quezon po. Manggagaling po yung makapal na kaulapan na yan na medyo magdadala po ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Heavy rain potential ba ang dadalhin yan? Well, kung titingnan natin sa heavy rain potential, mayroon pong mga ilang cluster ng heavy rain. Manggagaling yan sa may bandang Aurora or bandang Gabaldon. Tatawid yan ng bandang Central Luzon sa may bandang Gapan. So, maaaring magkaroon na kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan dyan sa may bandang Gapan, Nueva Ecija at ilang bahagi po ng Bulacan. Sa bandang Laguna naman ay nakakaranas ang parte ng bandang Paete hanggang Lumban. Yan. Boundary ng Lumban at Kabinti. Yan. Ay makakaranas kayo ng mga ilang moderate to some heavy rain showers ngayon. Makikita sa pinaka-satellite imagery ang cluster na yan ng heavy rain potential po. So medyo gloomy at nakakaranas tayo ng mga pag-ulan dyan. Pero sa extreme Nodo Luzon, katamtaman naman ang lagay ng panahon. Medyo gloomy nga lang, partly to sa Musikaw di lang ang iiral. Mula sa extreme Nodo Luzon ay Ilocos Norte, Apayao o Cagayan Valley, Kalinga, Mountain Province, Abra, hanggang Ilocos Sur na po yan. Kasama na ang Benguet, La Union at Pangasinan. Isolated lamang ang naka-forecast po na uulanin sa atin sa maghapon. Ganon din dito sa may bandang west portions ng bandang Santa Cruz ng Zambales, mapababa ng bandang Iba, Zambales. Magkakaroon tayo ng mga isolated rain showers, typically mga light to some moderate rain showers hanggang dyan sa may bandang Maribeles, Bataan po. Kasama ang Metro Manila po at ilang parte nga po ng bandang Cavite at Calamba, Laguna. Medyo gloomy tayo dyan at asahan po ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog na iiral. Bagamat katamtaman din na medyo umaaraw-araw din sa parte ng Batangas, pero masyadong maulap at mostly medyo hazy po tayo dyan sa paligid ng Taal Lake, lalo na sa Tagaytay, pababa na ng bandang Cuenca at Lipa. So despite na medyo moderate tayo dyan, expected ang mga biglang isolated rain showers and localized thunderstorms sa maghapon. At mula sa bandang Mimaropa naman ay katamtaman ang lagay ng panahon, lalo na sa may Mindoro, medyo umaaraw-araw sa inyo dyan. Pero partly cloudy to mostly cloudy na ang iiral dito sa mabahagi nga po ng Coron, Palawan hanggang Puerto Princesa. So medyo maulap din kayo dyan sa may bandang isla ng West Philippine Sea, sa may bandang Kalayana Island. Expected ang mga mahinat katamtamang pag-ulan, ganon din sa bahagi po ng Bicol region. Magiging maulap kayo dyan at asahan din ang kalat-kalat na pag-ulan. Mostly mga mahinat katamtaman lang ito, kabilang na ang buong Camarines Norte, Camarines Sur, hanggang dyan sa Legazpi at Sorsogon na po yan. So may mga cluster lamang kayo ng mga biglaang kalat-kalat na mga pag-ulan. And the rest ng South Luzon, bagamat moderate din ang panahon, pero as expected din ang mga kalat-kalat at isolated rain showers sa maghapon. And then pagtawid po ng bandang Romblon at Masbate, very gloomy kayo dyan. May mga isolated rain showers po kayo. Ilang moderate to some heavy rain showers ang nararanasan dyan sa may bandang Tobias Island at Sibuyan Island. Especially dyan sa may bandang Santa Fe at San Jose. Yan, may mga expected kayo ng mga ilang moderate to heavy rain showers dyan. Dito sa may bandang Panay Island, medyo maulan din ang nararanasan sa Aklan. At dito sa may bandang malapit sa Malay Airport, ng sakop ng Aklan. So magpayong po mga folks, at dito naman sa rest ng bandang Capiz, maulap din at expected ang mga ilang light to moderate showers ang iiral, at the rest ng Panay Island mula Antique,
pababa na yan ng bandang Iloilo, moderate at medyo gloomy at partly cloudy to mostly cloudy ang iiral. So may forecasting po kayo dyan ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog ang iiral. Ganon din ang iiral sa buong bahagi ng Central Visayas. So makakaranas kayo ng mga biglaang kalat-kalat na mga pag-ulan, especially ng mga taga Dumaguete, Bohol at Siquijor. Most of Cebu, maulap ang himpapawid ninyo, kabilang na ang Bohol. So may mga isolated din sa maghapon na mga pag-ulan ang iiral, lalo na sa bandang South Leyte na nakakaranas kayo ng mga mahinat katamtamang pag-ulan hanggang Eastern Samar. Lalo na dyan sa may bandang Gian, Eastern Samar. And rest ng Northern Samar, katamtaman, pero partly to mostly cloudy po kayo at may forecast po kayo na 60% chance ng uulanin ngayong hapon, sa gabi, maging sa madaling araw daw. Dahil po sa pag-ilang nga po ng trap dito, bunsod na rin ng ating easterlies na nagko-concentrate na ngayon dito sa bandang Luzon hanggang Eastern Visayas po. Yung concentration ng ating easterlies. Yan, E. Nilagay ko E as easterlies po. So, yan po ang pag-ulan. Magiging kalat-kalat po yan. Maging sa bahagi po ng Surigao del Norte, sakop na ng Mindanao. At Caraga, asahan ang moderate and then magkakaroon kayo ng maulap na yung papawirin at kalat-kalat na mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulog po and the rest ng eastern part ng Mindanao mula Bislig, pababa na yan ng bandang Davao Oriental, Samati hanggang Gobyerno Generoso. Despite ng maaraw at medyo katamtaman muna umiira dyan sa Northern Mindanao ng Misamis Oriental, Cagayan de Oro, Iligan hanggang Misamis Occidental, pero may forecast din kayo dyan ng mga isolated rain showers lamang, kabilang na ang Agusan del Sur, Bukidnon, Lanao del Sur, Barm, yan. Kasama na ang North Cotabato hanggang Maguindanao del Sur na po yan. Yung rest ng Sorsogon area ay magiging gloomy po ang inyong panahon at naka-forecast po ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog ang iiral, kabilang na ang South Cotabato, General Santos City at the rest ng bandang Sarangani, kabilang na ang buong katimugang bahagi ng Davao Occidental at dito sa bahagi din ng bandang Malita. Yan, nakakaranas kayo ng mga moderate to heavy rain showers po. So magdala po ng payong and the rest ng Davao del Sur, Davao del Norte, maulap ang impapawid ninyo dyan at may forecast din ang asahan na mga mahihina at katamtamang pag-ulan sa maghapon na may mga kasamang pagkulog at pagkilat. So importante po ang payong dahil despite na magiging moderate and fairly weather naman sa most of Bukidnon, lalo na ay magiging matindi naman ang sikat ng araw, kaya importante din po ang payong, lalo na sa pagdating ng hapon na magkakaroon ng mga associated nga po na mga occasional rain showers o yung mga afternoon rain showers po natin mga folks. So yun po ang lagay ng panahon natin na very unpredictable ang magiging pag-ulan natin sa maghapon. Kung pagbabasa naman natin ang mean sea level pressure at yung rainfall forecast natin gamit ang ECMWF, matatanaw natin ay mostly mga katamtaman lamang at ilang moderate lamang na mga pag-ulan ang madalas na iiral, lalo na sa silangang bahagi ng bansa, kabilang na ang South Luzon at Eastern Visayas. Sa Mindanao, mukhang may mga moderate to some heavy rain showers daw ang naka-forecast po dyan, kabilang na ang katimugang parte ng Davao Region at dito sa may bandang eastern part ng Mindanao. So most probably ang bandang katimugan naman sa medyo gloomy lamang ang panahon, so mga associated lamang na mga isolated rain showers and localized thunderstorms ang iiral ngayong umaga. So sa Metro Manila, mababa lang ang tsansa, pero kung pumasok man, mga light to sa moderate rain showers lamang ang iiral. Hanggang 2 PM po yan, pero mula 2 PM onwards, mamayang hapon, yan, double check po natin yung 2 PM. Yan. So mga lumalabas gagaya kahapon, magkakaroon ng mga isolated rain showers lamang. Mamayang hapon, mukhang uulanin ng Metro Manila ha. And the rest ng bandang kaluran ng Zambales at Mimaropa area. West portions din ng Visayas, mukhang uulanin kayo dyan mamayang hapon. Mga ilang moderate to some heavy rain showers din hanggang Zamboanga Peninsula sa Mindanao sa ngayong hapon. So importante i-ready po ang mga payong. Pero rest naman, mga isolated lamang ng pag-ulan, kabilang na ang Bicol region at east portions ng Visayas at Mindanao po. So puro mga isolated na mga pag-ulan ang iiral. Pagsapit naman mamayang gabi 8 o'clock PM onwards, yan, so malaki po kasi yung data at latest lang po ina data ang niloload, kaya medyo mabagal yung loading, pero at least mas latest po natin nabibigay yung forecast. Mukha magiging maulan din ang buong hapon natin at gabi, especially dito sa may bandang west portions ng Visayas, Palawan at Mindanao area. Magkakaroon tayo mga isolated rain showers po dyan sa may bandang Mindanao at west portions ng Visayas at Palawan.
mukhang magkakaroon din tayo ng mga maliit na chance na pag-ulan din sa Metro Manila mamayang gabi. At may mga ilang light to moderate naman sa may bandang Bicol region at bandang Central Luzon po. So, yun po yung mga magiging pag-ulan natin. Ang medyo malalakas na magiging buhos ng ulan bandang west portions ng Visayas, Palawan, at bandang Northern Mindanao at eastern portions ng Mindanao at west. So, yun po yung mga concentrated na mukhang malakas ang buhos ng ulan. Pero mukhang hindi naman din tatagal ng more than 1 hour po ang buhos ng ulan. Depende na lamang sa trap at water vapor na continuously nadala po ng ating eastern leads. So, yun po yung pinaka-expected natin na forecast ngayong araw. Importante po ang payong mga folks. So, huling silipin natin yung computer-generated tropical cyclone sector. Bagamat wala na tayong binabantayan na aktibong bagyo. Yan. So, nanatiling malakas-lakas pa rin itong si dating bagyong Opong. Nasa severe tropical storm pa rin po ito. Kaya, antayin na lang natin na mag-dissolve, mag-dissipate. Then, nasa kalupaan na ito ng Vietnam pa rin. Nasa Vietnam pa rin siya. Medyo palaos na nga siya, oh. Patawid na siya ng Laos. Yan. So, yan po yung kasalukuyan niya. Pero wala tayong binabantay na aktibong bagyo. Sa international naman, mukhang meron din silang bagyo. Super typhoon, no? Huberto ang binabantay nila dyan. So, malakas-lakas din yung bagyo nila. Super typhoon din. Yan ang malakas. So, kung titingnan natin yung tropical storm force, kasi dito sa Asia, mukhang wala tayong tropical storm force na inilalabas. Yan. Ito po yung Roberto. So, dalawa sila, tropical storm. Binabagyo ngayon ang bandang malapit sa may bandang east portions, bandang Atlantic. Yan. So, apektado ang Florida sa Amerika. Apektado din ang bandang Bahamas. Yan. Nassau, Miami. So, medyo nakakaranas sila na masungit na panahon ngayon dyan sa paligid. Ito namang si Super Typhoon Huberto, wala namang dinadaanan na kalupaan. So, medyo safe pa rin ang Amerika, hopefully. Walang lalapitan na kalupaan. Ito lamang isa na Imelda ang pangalan. So, Imelda pa ang pangalan, ha. Yan ngayon ang medyo nagdadala ng masungit na panahon dyan sa may bahagi sa paligid ng Bahamas, Nassau, hanggang dito sa mga isla na ito ng Great Abaco, yan. At bandang Miami, yan, hanggang Orlando, medyo nakakaranas sila ng masungit na panahon dyan. Yan lamang yung bandang masama ang panahon ngayon sa Amerika. Sa bandang dagat Pasipiko naman natin, buti na lamang itong Neoguri, wala siyang dinadaanan na anumang kalupaan. So, medyo sinuswerte pa rin. Medyo patungo na siya at halos subtropical zone na siya. Dahil halos nasa northern hemisphere na itong si Neoguri. Pero malakas pa rin siya, nasa typhoon category pa rin yung lakas niya. So, ilang araw na rin siyang tumagal dyan na sumabay kay bagyong Opong nung ito ay ma-develop. So, yun lamang po yung pinaka-latest natin. Wala naman tayong masyadong magiging binabantayan aktibong bagyo so far, pero malalakas ngayon ang mga bagyo na aktibo ngayon sa Eastern and Western Pacific natin. Ngayon silipin natin yung mga possible na susunod kay Opong dahil marami na naman nagkalat na mga misleading information na naman. Masyado silang maaga magbigkas ng magiging super typhoon agad, magiging typhoon daw kaagad. Hindi pa nila tinitingnan yung real time kung mangyayari na ba. Which is hindi natin ginagawa yun mga folks. Kasi sinisiguro po muna kasi natin kung yung mga long range forecast na yan ay mangyayari in the future. So titingnan po natin gamit ang ating mga empirical forecast mula sa West Pacific Basin. Malinaw naman po na natiling wala pa pong indikasyon na magiging tropical cyclone yan within or next 24 hours. Sa ating namang convergence, medyo numinipis na po yung convergence na. So, ibig sabihin lamang, medyo nagsasucceed po yung vertical wind shear dito sa southeast. Kaya nanatili itong mababang tropical wave. Nagkakaroon lamang siya ng cluster dyan, nagto-tropical wave lang at nagiging trap. Pero yung cyclonic circulation sa ngayon, mababa pa at humihina po yung kanyang convergence. Yan. Mapapansin natin dito, medyo mababa lang po, medyo mag-moderate lang yung kanyang horizontal anomaly, pero makikita nyo po yung vertical wind shear, napakalakas po dito. Yan, yung vertical wind shear, kaya yung binabantay natin dito na pataas sa convergence, na-i-interrupt siya. So dahil na-i-interrupt po siya, ay lumilit ang posibilidad niya na maging aktibong low pressure area. Yan. So, nawawala po yung pinaka-cyclonic niya, bumaba uli. Kasi nahagod siya ng masyado ng vertical wind shear sa kanya. Yon.
Kung mapapansin naman ninyo dito sa ating global spectral model, nung isang araw, nagkaroon siya ng cyclonic circulation. Ngayon, kumalma na siya, nag-scattered out. Kasi nga po, yung vertical wind shear sa kanya malakas. Malakas yung easterly trade wind sa kanya. So, nai-interrupt yung kanyang development. So, nagiging disorganized at kasabay ng may high pressure area sa taas. Kaya, yung easterly trade wind dito masyadong malakas ang tulak, kaya kung ano man na may nabubuo rito na tropical wave, na-interrupt ang kanyang pagbuo. Kaya itong tropical cyclone strike probability nito, kung sakali man hindi mangyari yung development niya, mananatili lamang siyang cluster o cloud cluster na magdadala ng pag-ulan dito sa paligid na ito ng bandang Northern Mariana Islands as in case, or dito sa may bandang eastern portions ng bansa kung mag-develop yan. Well, ang forecast pa lang naman niya, October 1, so titingnan pa rin natin, maaaring magkaroon ng panibagong regenerative na convergence dito, napapalit sa kanya siguro. Kung titingnan natin dito ay halos stationary at napaka-disorganized yung cluster nito, nagiging cluster trough na lamang siya, so mababa ang chances of development niya. Yan. So nanatiling mababa yung chances of development at napaka-scattered pa po ng kanyang convergence. Pero inaasahan natin, aktibo pa rin yung kanyang kontrahangin o divergence, medyo mataas pa rin. Yan, nagkakaroon ng redevelopment dito sa may bandang Guam, malakas pa rin siya. So tingnan natin kung yung convergence niya mag-re-improve ulit. So babantayin pa rin natin yan within 90-hour period po. May 90-hour period tayo dahil binigyan nga po natin ng 120 hours po. So hanggang October 3 po yan, probably yung ating inaasahan na magiging observation dito kung magiging low level convection, magkaroon siya ng low level convection. Yan, ang vertical wind shear sa kanya nag-i-entrap sa kanyang development. So antayin po natin muna dahil yung kanyang tropical cyclone strike probability 40 to 50% pa rin yung kanyang chances. So by October 2, yan, sa October 2 po, lalapit yan sa may bandang silangan ng bansa. Maka-apekto na ngayon sa Southeastern Luzon at Eastern Visayas. By October 2 na po yan. And then October 3 po, ito yung mga pinapakalat ng mga October 3 to 4 daw. Yan. So makikita natin dito, 40 to 50%. Ibig sabihin, 40 to 50%, 50-50 pa rin yung posibleng may mabubuong aktibong low pressure area. Kung magiging aktibong low pressure area man ito, kikilis ito pa hilagang kanluran. Pero kung hindi, yung surface trough nito lalapit ng hilagang kanluran na magdudulot ng mga at least 20 to 30% uulanin ang bandang Northern Luzon, Southern Luzon, yan, hanggang Eastern Visayas. So medyo magkakaroon din tayo ng mga trough na mga pag-ulan sa Metro Manila. Kung hindi man yan maging aktibong bagyo. So yun lamang ang inaasahan natin. Probably mga October 3 to 4 ay baka ulan ang aabutin natin imbis na bagyo. At makikita naman po dito is tatawarin nito ang buong Northern Luzon. Apektado na po ang buong Northern Luzon at bandang 30% sa may bandang Metro Manila, and the rest ng Southern Luzon mga 5 to 10%. So makikita natin masyadong mababa or alanganin yung development ng binabantay natin hanggang October 4 po yan. Yan, October 5 naratiling 40 to 50% pa rin. So alanganin pa po yung forecast niya kung talagang matutuloy po yung development niyan. Kaya hindi po tayo pwedeng magbigay pa na kahit na may lumalabas sa mga long range forecast sa mga ibang mga computer simulations ng iba't ibang weather agency. Kaya na lamang ni GFS, meron siyang forecast o long range forecast na kikilos nga po ito pahilagang kanluran at pauulanin na naman ito ang bandang Northern Luzon. Ayun. Pero dahil napaka-insignificant, hindi pa natin maikonconsider yan kung mangyayari po. Magiging reference na lang po natin yan dahil kay ECMWF, papapansin natin, tropical wave lamang ang nakikitaan natin dito na lalapit sa may bandang northeastern Luzon. Yun. So baka shallow trough lang, ganon, or tropical wave, tas magpapaulan lamang sa northern part ng Luzon. Hindi pa ganon ka-sufficient na ito ay magiging aktibong low pressure area o bagyo. Kay NAVGEM, kung mapapansin ninyo, mukhang nag-reset sila ng forecast. So dito kay NAVGEM, pagsapit ng October 5, magkakaroon na naman ng panibago. So mukhang may susunod
na forecast in UPGEM. So, iba-iba pa po yung forecast nila, hindi pa talaga magkakapareho, kaya hindi tayo pwede mag-conclude na sa darating na unang linggo na October, meron tayong bagyo na darating. Hindi pa po ha. Mag-update pa po tayo dahil nanatiling disorganized pa po yung convergence na binabantay natin at nanatiling 50-50 po yung genesis ng pinapakita dito sa ating tropical cyclone strike probability. Magbabase po tayo sa pinaka-real time ng convergence kung ito ay mag-solidify, which is makikita naman ninyo ay napaka-disorganized pa po talaga at wala pa tayong nakikitang improved na upward low convection. Kaya hindi po tayo pwede magsabi pa na may bagyo tayo sa darating na unang linggo ng October. So, yan lang po ang pinaka-latest natin. Kaya medyo relax lang po muna tayo at wag po muna nating seryosohin yung mga lumalabas kagad na meron daw talaga tayong bagyo dahil nanatiling napaka-disorganized pa po ng mga real-time observations natin tungkol dyan sa convergence sa may bandang Guam. Samantala sa ulit Indol, kaninang 3:13 AM, mga 3:13 AM, medyo meron tayong mahinang pagyanig ha. So mukhang merong panghahabol na magnitude 4 ha. At ngayong umaga lamang as of 9:23 AM, meron din probably mga magnitude 3 o 4 siguro ito. Sa mga 3:13 at 9:13 AM, mukhang meron tayong mga minor earthquakes to moderate. So, tingnan natin yan sa short period na data feed ni PHIVOLCS. Meron nga, dalawa nga. Yan, meron nga dalawa. Una dito sa northeast ng Mapanas, Northern Samar. Magnitude 4.3 po ito na may lalim na 13 km. So, nakaramdam ng intensity 2 to intensity 3 siguro. Pero probably intensity 2 ang paligid na ito ng bandang Palapag. Yan po ang unang magnitude 4 dyan sa may bandang Mapanas, Northern Samar. Yan, naganap ito 3:13 AM nga. So tugma nga tayo. Yun nga po yung na-detect na aking seismometer kaninang madaling araw. Yan, na-detect sa Caloocan, sa may bandang Mapanas, Northern Samar. At pangalawa naman, madaling araw din, 4:17 AM naman ito, ay may magnitude 4 na may lalim na 25 km depth sa may bandang southeast ng San Julian, Eastern Samar din. So mukhang mayanigin na ngayon dyan sa may bandang Eastern Samar region ha. Puro madaling araw po ito at ingat at maging alisto na lang po tayo dahil binanggit naman natin kahapon, dumadami na rin ang mga paghihinig dyan sa may bandang Visayas. Pero so far at least mga intensity 1 to 2 ang nare-detect nila ngayon dyan sa may bandang Eastern Samar. So sa ngayon ay yan po yung pinaka-latest natin at mukhang marami-rami na kagad ang nadagdagan. Mukhang aabot pa ata sa 900 ang ating total earthquakes. Yan, sa ating international seismic, wala naman ding mas malalakas din na pagyanig ang malapit sa Pilipinas ang na-detect. Dito sa Santa Cruz Islands, malayo naman to masyado. Yan. Bandang Papua New Guinea, malapit. So, wala po masyado at bilangin natin yung total historical earthquake natin gamit ang ating historical data ng ating earthquake monitoring. Kung nakakailan total earthquakes na tayo for the month of September since hanggang bukas na lamang po ang ating month of September. So, bilangin natin, nasa total of 934 earthquakes na po tayo. 878 dito is magnitude 2.0 pataas. 52 sa magnitude 4 at nanatiling 4 ang ating magnitude 5.0. So mapapansin natin between Visayas to Mindanao, 918 po ang cluster ng ating total earthquake. Yan. Kung i-separate natin yung cluster na nangunguna sa may bandang Visayas at Mindanao, 364. Bandang South Luzon, 170. Visayas, Pagitan. At sa may bandang malapit sa Batangas, 103 at 104 naman sa may bandang Northern Luzon. Ayun, yung cluster na yan, yung sakop na yan. So marami na rin na kagad ang mga pagyinig dyan sa may bandang hilagang kanluran ng Luzon at eastern portions ng Visayas at Mindanao. So mapapansin niyo po yung pattern ay anytime baka magkaroon tayo ng malalakas na pagyinig dyan sa mga susunod na mga araw po, kaya medyo mas alisto po tayo. Although wala tayong nadadagdagan na magnitude 5 o magnitude 6, mas lalo po tayo magiging mas alisto mga folks. So yun lamang po yung pinaka-latest report natin ha. At narito naman natin 3-day weather forecast para sa araw ng Lunes, September 29, 2025.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, September 29, 2025. Huwag pong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye niyo gusto malaman na hindi natin isama ngayong magtatanghali na. Although magiging very overcast tayo, mostly ay moderate naman ang ating panahon in general po yan. Magkakaroon lamang tayo mga kalat-kalat pag-ulan sa maghapon. Bunsod na lang din yung salubungan ng easterlies at yung malamig na hangin dito sa may bandang kanluran. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa aking reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.